Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos pinasinungalingan at tila ginawan pa ng libel ang dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa mga patutsada nito kamakailan lamang sa isinagawang indignation rally sa Cebu City patungkol sa mga nasabing kabulastugan di umano ng gobyernong Ngagba ay mukhang may mapapahiya at matataranta matapos muling mag-leak ang viral video sa mundo ng social media. Ang tila isang skandalo noon sa bagong appointee ng Palasyong Malacanang ni Marcos Jr. na bagong undersecretary ng PCO na si Attorney Claire Castro. Di umano'y tinatagong tunay na kulay nito na bunyag na sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, matapos tila walang pagdadalawang isip na sinaraan, pinasinungalingan di umano ang dating presidente na si Rodrigo Duterte ng bagong appointee ni Marcos Jr. na si PCO Undersecretary na si Attorney Claire Castro ay sadyang lalabas talaga ang tunay na kulay sa publiko. Tila nga raw isang kahiyahiyang pagpapakita ng pagmamataas at hindi makontrol-kontrol na galit na umabot sa puntong nag-hysterical na sa nasabing leak video na animoy mukhang hindi isang abogada na abay parang isang palingkera na nangyaring 9 na taon nang nakakaraan. Ngunit magpahanggang sa ngayon ay tila hindi nagbabago ang kanyang ugali. Ang nakakagimbal na pangyayaring ito kung saan siya ay naging hysterical, physical na nakaharap sa mga opisyal ng pagpapatupad ng batas at hayagang lumabag sa di umano'y mga legal na pamamaraan ay mukhang sapat na sana para madisqualify siya sa anumang posisyon ng pampublikong tungkulin. Kaya katakataka nga daw na inilagay bilang opisyal ng Palasyong Malacanang. Kung seryoso ang gobyerno ngayon sa pananatili ng kahit katiting na kredibilidad, dapat nilang pag-isipang muli at mabuti ang nakakapinsalang pagpipilian ito bago ito mag-backfire ng husto. Hindi naman mapigilan ni Optic Politics na tila sampalin ng buong katotohanan at kahihiyan ng nasabing PCO Undersecretary ayon pa sa kanyang matapang na pahayag sa kanyang official FB page, and I quote, Claire Castro's history of rage, a disaster waiting to unfold in Malacanang. Claire Castro's meltdown at the Manila Police District, a disgraceful display of arrogance and uncontrolled anger, happened 9 years ago, yet her temperament remains unchanged. These shocking incidents, where she turned hysterical, physically confronted law enforcement officers, and openly defied legal procedures, should have been enough to disqualify her from any position of public trust. Yet, President Marcos Jr. in another bafflingly poor decisions has appointed his volatile figure as the palace press officer. If Malacanang is serious about maintaining a shred of credibility, they must reconsider this disastrous choice before it backfires spectacularly. Let's be clear. This is not just an old incident. It is a red flag that speaks volumes about her character. Nearly a decade has passed, but Claire Castro's outburst, which included shouting at police officers, pushing them, and attempting to take custody of her client by force, is a chilling reminder of her lack of restraint and professionalism. If she could not maintain composure in a legal setting, how can she be trusted to handle the pressures of national and international media? Will she yell at journalists who challenge her? Will she resort to physical aggression when faced with difficult questions? Will she let her unchecked arrogance dictate her responses in a critical government briefing? The palace press officer is the face and voice of the administration, a role that demands diplomacy, professionalism, and the ability to handle pressure with grace. Claire Castro possesses none of these qualities. Instead, she is a walking disaster. A lost cannon was already proven that she cannot control her temper. Marcos Jr.'s decision to appoint her is not just a miscalculation. It is a time bomb waiting to explode. If anything, this appointment may actually accelerate the downfall of Marcos' administration with her unchecked arrogance, penchant of confrontation, and
lack of professionalism. It is only a matter of time before she creates a public relation crisis that even the most seasoned spin doctors cannot contain. For the sake of Filipino people, either Marcos Jr. must replace her immediately or let her stay and watch her become the wrecking ball that demolish what little credibility his government has left. Unquote. Etong si Miss Claire, talaga nga namang inaraw-araw na. Pambihirang buhay, oh. Alam mo, madam, kung ako sa'yo, medyo relax ka muna. Masyado kang nahahalata. Nahahalata ka na you were there because you are an anti-Duterte. Easy lang. Pinag-uusapan kasi natin, mga kababayan, walang iba kung hindi itong bagong press officer nila na kung saan alam naman natin, 'di ba? Na isang vlogger na anti-Duterte at nagkataon lang abogado. Ang bihirang buhay, reo. Di ba ho? So, ito na nga. Kahapon lang meron ho siyang mga sinasabing hindi maganda. At mga kapalpakan na tila nakalimutan niya atang mag-research bago siya humarap. At napanood ko nga sa isang interview niya, biglaan lang daw yung mga tanong sa kanya. Kaya naman pala hindi mo masagot. Ang problema kasi, madam, medyo nasobrahan ng kain mo ng Jollibee. So, nagbida-bida ka kagad. Medyo ang dami mong sablay. Halimbawa na yung sablay, yung dun sa economy. Palpak na palpak ka dyan. Sa pagbenta ng gold, ay nagtumulong sa ating ekonomiya. Kita naman nun natin. Dalawang sunod na bumaba ang ating GDP. Ano pa ang kasunod? Yung pong sinasabi ninyong Davao City na ang sinasabi tinutukoy hudyaan ay yung buong Davao. It's not the city alone. Okay? At ang pinag-uusapan nga po ay yung sa nahuli, yung nahuling magkano ba yun? 44 million ba yun na shabu? Yun po ang pinag-uusapan dyan. Hindi po yun sa Davao City. Pangatlo, maaring sabihin mo, may argumento ka na hindi talagang, di ba sabi ko, are we talking about Davao City? Gumanong ka, di ba? So sinasabi mo, Davao City, kita mo nga, daming droga dyan. Hindi ho yan yung tinutukoy ni Pangulong Duterte. Ngayon, let's accept that is your argument na ang Davao City ay hindi na maayos ngayon compared do sa dati. Sandali ho, madam, wala ho ba kayong alam? Kayo ba'y natutulog sa kuweba? Wala ho bang internet dyan sa loob ng kuweba nyo? Kasi itong mga nakaraang araw, naging topic ko yan araw-araw sa social media na pinalitan yung chief of police ng Davao. Isa nga, oras lang ang tinagal di ba? Basta malaman na merong kinaugnayan sa mga Duterte, tinanggal paulit-ulit yung mga sanay na sa Davao, alam na ho yung pasikot-sikot, yung mga pulis, yun pa ang inilipat sa ibang lugar at ang inilagay yung mga walang alam sa loob ng Davao City, which is hindi ginagawa po yan. Mga kababayan, ako po sinasabi ko naman nung sa inyo, ang dami kong kilalang pulis Marami po tayong napapagtanungang pulis. Normal ba na ikaw ay ilagay sa isang lugar na hindi mo kabisado? Ang sagot sa akin, as much as possible, inilalagay ka kung saan malapit sa lugar mo at kabisado mo yung lugar. Yun ang sinasabi sa akin. Ngayon, may instances na talagang kunwari ikaw ay magaling talaga sa ganitong area, ililipat ka para maaaring turuan mo yung iba mong mga kasama o di kaya ikaw ay mamuno ng isang parang departamento sa loob ng PNP kasi nga may purpose ka. Pero hindi normal yung isang buong batalyon ilipat. Kasi mangyayari nun, lahat na naandun na natira nga. Bakit to? Kasi lahat nalipat Yung matitira, yung mga inilagay doon, hindi kabisado ang Davao City. Tapos, sana nga, okay na sana yun kung ilipat mo yung mga entire batalyon mo doon. Yung problema, pati yung leader, hindi taga Davao City. Madam, hindi mo rin alam yon. Tama, mali? Anong alam ninyo? Nakakalungkot naman po ata yun. Wala po ata kayong kaalam-alam. Sa bagay, you are supposed to be the mouthpiece of the president. Kaya lang dahil sa pagiging bida-bida ninyo, hindi na kayo naging mouthpiece ng presidente. You are such a opinion maker, blogger inside Malacanang. Or the best description is an attack dog of Malacanang. Alam naman po natin, it's really obvious. The president is so weak. He cannot face the media. He cannot face the people. So you need an attack dog. 'Di ba? Ganyan ang mga takot Takot harumarap, makipagtalaktakan sa mga nagki-criticize, hindi kaya na ewan ko kung siya ba ay matotrauma pagka sumagot doon sa mga oposisyon o sa kritiko. Kaya tuloy nag-hire ng isang attack dog.
Madam, if that is the case and you are not a mouthpiece, but ang job description mo supposedly mouthpiece ka lang. Ibig sabihin, kung ano yung sabihin ng presidente, yun na ipapahayag mo, ipapaliwanag mo. Pero gumagawa ka ng sarili mong opinion, definitely hindi ka na mouthpiece. Kahit yan lang dapat. Ikaw ay isang attack dog na. Kung ganyan pa lang napili mo maging attack dog, next time mag-research ka naman. Para hindi ka napapahiya sa mga netizen. Hindi, ito, basahin mo lahat ng mga post video na lumalabas tungkol sa'yo. Pinagtatawanan ka. Kasi kulang ka sa research, hindi mo alam yung sinasabi mo, tapos nagbibida-bida ka lang. Hindi ka lang pinagtatawanan, nagagalit pa ang netizen. Di ba? Dahil sa pinaggagawa mo. Sana mag-aral ka na lang. Ha? Ito pa, may isa na naman siyang kapalpakan na mamaya may papakita ako sa inyo, matinding ginawa na naman ng gobyerno na ito na paano kaya niya may papaliwanag to. Tingnan natin ha. Panoorin natin to. Pasok. Rumesbak ang Malacanang sa mga pumapalag na kandidato na ayon kay Pangulong Marcos ay parang pinag-deliver lang ng suka. Nanindigan din ng palasyo na hindi magpapatawag ang Pangulo ng special session sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sa gitna ng kaliwat ka ng panawagan para paspasan na ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, muling iginiit ng palasyo na walang plano si Pangulong Bongbong Marcos na magpatawag ng special session. Maliban na lang kung mismong ang mga senador ang humiling nito sa Pangulo. See an awkward position on the part of the President to voluntarily call for special session, considering that there is this ongoing intrigues that the President is behind the impeachment. Ito, tingnan ninyo to ha. Narinig ko yung buong press niya dito, briefing niya dito. Sinasabi niya, tinanong siya na what do you think ang presidente magpapatawag ng special session para ho sa mga senador para ho sa impeachment. Hindi niya alam yung sagot ng presidente. Sinagot na lang niya nang sa tingin niya kung ano yung maaaring gawin ng presidente. Parang mali ang posisyon nito. Hindi dapat ito press officer. Dapat po ito presidential advisor for political affairs. Mas bagay. Kasi bida-bida ka naman nangingialam ka. You're supposed to be the mouthpiece. Pero anong ginagawa mo? Pinapaliwanag mo, pinangungunahan mo. Siguro, para meron ng hindi nga makasagot yung amo mo, ikaw nasasagot. Di ba? Parang ganun eh. Dahil mahina yung amo mo, weak leader, hindi niya masagot itong mga tanong na to, ikaw na ngayon ang bibida. Malay mo makapulot ng sagot sa'yo. Tama, mali, di ba? Ay, sus, grabe ka naman. Oo. Ano nangyayari sa bayan natin kung ganito tayo? Talagang kagulo na. Hindi na nasusunod yung mga dapat sundin. Proceedings. Una ng Pero ako, eto ha, regarding with the impeachment, ako naniniwala ako mga kababayan. Naniniwala ako na eme lang ito. Anong eme? Salita ng mga kanto yan eh. Eme lang yan ganyan. Sinasabi, hindi makikialam ang presidente. Ilang beses niya na sinabi yan eh. Hindi siya makikialam pero tuloy-tuloy pa rin na nangyayari. Di ba? Ang daming ilang beses niya na po sinabing hindi siya makikialam. Independent ang kamera. Hindi siya papasok sa ganyan. Pero ano nangyayari? Yung anak niya pakialamero. So ibig sabihin, alam nating may basbas ng presidente yung mga nangyayari. Tapos ngayon, meron silang bagong, sa tingin ko sa tingin ko propaganda na naman nila. Ang dating kasi dito, parang ang dating may clamor. Clamor para i-pressure yung Senado na mag-session at ituloy na yung impeachment. Kasi pag dumating ng January, meron pang mga may mga legal battle pa o debates na mangyayari kasi parang ang dating tapos na yung 19th Congress. So, pasok na yung impeachment na nangyari. Sablay ho talaga ang ginawa ng Kamara dito. Gusto kasi ng Kamara talagang pagtakpan yung issue ng budget. So, ayan, napahamak sila sa last minute nilang pagpasa nitong impeachment na to. Last minute ito eh. Dito napahamak ang lahat. Ngayon, ang palabas, merong nagpe-pressure. Pinipressure ng taong bayan. At this time, sinasabi naman nito ni Claire Castro, sabi niya, unless hingin daw ng Senado, doon siya magpapatawag ng special session. Alam mo, yung ganong unless hingin ng Senado. Di ba? Yun yung sinasabi niya, unless hingin daw. Sinong Senado yun? Do you mean the entire Senate? The leadership of the Senate? O baka naman may mga iilan lang na komunista dyan sa loob ng Senado na humingi. O kaya oposisyon na humingi. Di ba?
that indicate na hiningi na ng Senado na magkaroon ng special session? Kasi yan yung palusot ni Marcos eh. Yan yung palusot ni Marcos na bakit daw pinagdesisyonan nung anak niya. Kasi sinasabi niya, kung ano na yung naandyan, dapat mag-push through na yan. Hindi ganun eh. Hindi ganun na impeachment. Dapat titimbangin mo pa rin. It doesn't mean, kasi yun ang palusot nila eh. Yung tinanong daw siya ng anak niya, you do not have a choice. Paulit-ulit sinasabi ni Marcos yun. You do not have a choice kasi nandyan na yan. So, you have to sign it. Parang ganun. It is your job to sign it. No! Yan yung palusot ni Marcos sa pag-sign ng kanyang anak. But the reality, may choice naman yung anak. May choice po yung anak na una intindihin muna. Valid po ba yung mga complaints? Diba? Yung article of impeachment, valid po ba? May basihan po ba? Matibay po ba? Masasabi mo bang may probable cause ba? Hindi yung sasabihin mo, nandyan na yan, you have to sign it because that's your job. Gumaganon-ganon na naman siya. Para magmukhang matalino yung presidente. Ganon-ganon, di ba? Tapos eto na naman, sasabihin nila, hindi, unless hingi ng Senate na ng plenary, yun ang gagawin. Sino yung Senate na yun? Mamaya ang palusot nyo na naman. Hindi kasi may humingi ng mga senador na dapat mag-session na Palusot na naman nyo yan, di ba? Ganyan kayo, mahilig kayo magpalusot Tandaan ninyo, itong gobyerno to, subok na ito. Subok na ito saan? Sa iba ang sinasabi, sa ginagawa. Yun ang totoo. Yan ay hindi fake news. Iba ho ang sinasabi sa ginagawa ng presidente. Sabi ni Senate President Cheese Escudero na pagkatapos na lang ng recess sa Hunyo, uumpisahan ng Senado ang paghahanda sa impeachment trial. Sabi ng Malacanang, hindi naman malinaw sa saligang batas kung kailan dapat umpisahan ang impeachment. Wala po makikitang time element because they can proceed definitely if there is session. There's no question about that. But to proceed during recess, gray area po yan sa Constitution. Dinipensahan din ng palasyo ang pahayag ni PBBM nang ihalin tulad nito sa nagde-deliver ng suka ang ibang kandidato sa pagkasenador. Umani ito ng batiko sa ibang tumatakbo, partikular sa mga pambato ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero giit ng Malacanang, mga baguhan sa politika ang tinutukoy ng Pangulo. Kung tinamahan sila, at tumatakbo sila, at alam nating wala silang alam, yun na lang, siguro, ouch. Ouch. Dapat, Ganito ba magsalita ang press officer? Ouch. Anong ouch? Ito ba ang best of the best of Malacanang? Ouch. Pag tinamaan sila, ouch. Gago! Ano ba to? Ano ka? Claire, anong nangyari sa'yo? at alam nating wala silang alam, yun na lang, siguro, ouch. Ouch. Dapat. Hindi na sila tumakbo. Kasi hindi pwedeng gawing magpaka-apprentice sa pagiging senador. Magpaka-apprentice sa pagiging senador. So ito din sinasabi niya, pinagtatanggol niya pa yung palpak na statement ng kanyang amo. Ano yung statement na yun? Pinalulusot niya na yung salitang suka ay something na hindi derogatory o hindi pangmamaliit. Di ba? Yung salitang suka. Kasi sabit na sabit si Marcos dun. Lumalabas talaga yung pagiging matabobre o pagiging spoiled child nitong Marcos na to. So, ang lumalabas tuloy, mga kababayan, tila susubukan nilang idusot to. Anong ibig niya sabihin ng nagbebenta ng o bumibili ng suka? Ano? Ang ibig sabihin ay yung walang alam. Yung pag pumunta doon, magbiging apprentice. O sige, alamin natin. Baka sabihin ninyo eto ba yung walang alam? Sige bago kasi alam nyo mga kababayan, napaka-importante yun nito maintindihan natin, sino po ba yung tumatakbo sa PDP o yung tinatawag nilang Team Suka? Si Bongo. Isang veteranong senador na walang tigil sa pagseserbisyo sa bayan. Yan ang pinaka-inaasahan ng mamamayang Pilipino. Bakit kanyo? Dahil sa Malasakit Center, ang daming natulungan. Kanino po yun? Kay Senator Bongo. Tanong ko sa inyo mga kababayan, marami sa inyo natulungan ng Malasakit Center. Yan ba yung sinasabing apprentice? Yan ay, second term niya na. Ibig sabihin talaga naman na si Senator Bongo ay karapat-dapat. Dahil siguro, sa tingin ko, sa aking pananaw, siya ang pinakamaraming nagawa, senador, sa bayan natin. And for your information, wala po siyang absent.
Even if tumutulong siya sa iba't ibang lugar, nakikita niyo yung page niya, sinishare namin yun. Hindi ho siya nag-a-absent. Talaga kung kaya niyang lumipad. Feeling ko nga, itong si Senator Bongo, may lahing manananggal ho ito. Kasi nakakalipad ho ito, no? Kahit walang eroplano. Diba? Oh. Siya ho ay bachelor degree in marketing mula sa Ateneo de Davao University. Diba ho? Oh, si Bato, apprentice daw. Oh, ano yan? Siya ho ay pangalawang termino ng Senado, sa senador. Edukasyon niya, Bachelor of Science mula sa Philippine Military Academy. Try mo dun. Hindi, i-try mo lang. Sigurado akong hindi ka tatagal. Walang graduate ng PMA na hindi matikas at walang karanasan. Eto, hindi lang graduate, naging PNP chief pa. Oh, dahil sa kanya, sabi nga nila, kung si Pangulong Duterte ay walang senator ba to, mahihirapan doon sa war on drugs. And we all know, even if siraan nyo ng siraan ng war on drugs, kahit anong paninira nyo dyan, ang mamamayang Pilipino at ordinaryong Pilipino, alam na malaki ang naidulot na tulong ng war on drugs sa Pilipinas. Nawala yung mga kapitbahay nilang adik. Yung mga boyfriend nila nawala din. Napunta na sa ibang jowa. Bakit? Adik din kasi. Yun ang totoo. At grabe yung ang krimen ngayon, kaliwat kanan. Alam mo, hindi ko na nga So, ang plano ko, i-compile sana lahat ng mga krimen na nangyayari ngayon, yung mga malalang krimen. Kaya lang kaliwat kanan, sunod-sunod yung balita tungkol sa krimen. As in, mga minor de edad. Nakadroga, di ba? Nangidnap. Hindi niyo ba nakikita dumadami yung ngayon, yung parang hostage. Gawa ng mga adik yan eh. Di ba? Nawala na yan dati eh. Bakit? Sila na hinostage sa loob. Oh, eto pa, si Jimmy Bondo, membro ng board of directors ng PAGCOR. Oh, ano pa? Siya po ay naging abogado. Oh, ano pa? Hindi successful na singer. Wag nyo kasing, ako sinasabi ng iba, singer lang yan. Huy, napakahirap na larangan yan. Para maging successful ka na singer, sikat na singer, hindi ho biro yan. Plus, nag-abogas siya. Nakapasa ng abogas siya habang siya ho ay isang executive vice president ng PAGCOR yan. Simple lang ho yan si Jimmy Bondoc pero rock yan. Simple lang ho yan, hindi ho yan ng bumibira pero napakatalino niyan pag iyong kinausap yan. Oh, Raul Lambino, Administrator at Chief Executive ng Cagayan Economic Zone Authority, abogado rin po. 'Di ba? Oh. Marami yung karanasan po 'yan, lalong-lalo na sa economic development ng ating bansa. Sino pa po? Si Hinlo Jr., isa rin po 'yan. Commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission. Commissioner po 'yan. Ano pa? Siya din po ay abogado. Walang karanasan? Apprentice? Bakit puro abogado? Ito, hindi abogado. Apollo Kibuloy. Kita nyo naman ang kanyang organisasyon. Yung organisasyon niya, kinainggitan mismo ni Marcos. Nung si Marcos ay pumunta dyan sa Prayer Mountain, tinanong niya si Pastor Kibuloy, paano mo nagawa ito? Ang sagot ni Pastor Kibuloy, zero corruption. Kaya nga, di ba, hangang-hanga, gustong agawin? Kita nyo? Biggest, di ba? Yung dome. Yan ang biggest. Tapos talagang grabe ho yung kanilang disiplina. Sabi nga a first world country inside a third world country. Yun, exaggeration yung country na first world first world community. Kasi pag pumasok ka dyan, talagang iba ang ambience, para kang nasa Japan. Malinis, tahimik, disiplinado ang tao, courteous ang tao. Lahat ng nakikita mo sa Japan, except yung mga red light district, wala nun dyan. Pero ganyan po. Paano niya nagawa yan? Remember, hindi pa siya public official, nagawa niya na yan. With their own initiative, kung paano niya. Alam ko, nagugulat ako. Nagugulat ako kung paano nila ginagawa. Ito, ako po nakaatina ng napakaraming rally. Napakaraming rally since nangampanya ako noong 2015 and 16, noong panahon ni Pangulong Duterte. Isa lang masasabi ko. Pag ang sila pastor o ang SMNI ang nag-organize, it is really organized. Pag sila ang nag-ayos with excellence, sabi nga sa Biblia, with extra mile. Ganun katindi po, no?
Kaya iyan, walang karanasan. Excuse me. Pagtabi mo sila ni Marcos, magbumukhang tanga si Marcos sa administration. Rodante Marcoleta. Siguro naman mga kababayan, hindi na ho natin kailangan tanungin pa kung gaano katalino at eksperyensado itong si Rodante Marcoleta. Attorney rin to, abogado rin ho ito. No? Si Vic Rodrigo, di ba? Ay, Rodriguez. Vic Rodriguez. Attorney Vic. Executive Secretary. Abogado rin namang mantakin mo. Ito ang talagang tumayo, tabi ni Pangulong Marcos noon. 6 na taon silang nakipaglaban doon sa COMELEC, di ba? Ganong katindi, hindi sumusuko, palaban. At hindi lang yun, pagdating sa karanasan, ang dami yung karanasan pagdating sa pamamahala. Oh, kaya nga ginawang executive secretary. Oh, eto last. Baka sabihin nyo, ito ang inutusan ng suka tapos na si Philip Salvador. Excuse me po, alam nyo ba ang multi-awarded dyan? Alam nyo kung bakit? Napagtanong ko sa mga ibang artista. Kasi alam mo naman, marami tayong kilalang artista. Dati tayong artista. Gago! Hindi, alam mo, itong maman to. Alam niyo ba na multi-awarded to? Grabe yung award nito. As in, sobrang dami. At ang sinasabi nila, napaka-professional daw nito at napakagaling po pagdating sa disiplina sa sarili at sa mga kasamahan. May magaling ho ito. At hindi lamang po yun. Kung sinasabi mo naging apprentice, nag-a-apply para maging apprentice ng Senado. Alam mo, mula nung nagsimula si Senator Bongo sa Malacanang, hindi po bumitaw si Philip Salvador sa tabi niya. Naging apprentice po ito ng pinakamagaling na senador at pinakamasipag na senador. Apprentice. Katabi niya talaga. Kaya ako sigurado ako, maraming natutunan to kay Senator Bongo. Ako sigurado ako, eto tayo papatikusin ko yan pag hindi yan nagtrabahong katulad ni Senator Bongo. Pero ako kasi sigurado ako magtatrabaho yan na katulad ni Senator Bongo. Apprentice ni Senator Bongo yan. Hindi papayag si Senator Bongo na maging display lang yan sa Senado pag nanalo yan. Sigurado ako magtatrabaho po yan. Kaya yung sinasabi niya, mukhang hindi nag-a-apply sa Team Duterte. Pero, ito na. Yung alyansa ng makagago. Tingnan nga natin. Kalihim ng DILG, Benhur Abalos. Anong ginawa niyan? Anong na-improve sa DILG? Sige nga ha. Ako, alam ko ginawa niyan. Nag-artista. Iyon. Oo, nag-artista. Kasi tatakbo. Abigail Binay. Isa pa yan. Diba? Hindi ko na iisa-isain yan. Nandiyan pa si Lito Lapid. Di ba? Camille Villar, Mambihira. Walang ginawa yung mga yan, Di ba, ho? Yan ang talagang mag-a-apprentice doon sa Senado. Nag-a-apply yan dyan sa Team Alyansa ng manggagago. Babalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Ayan, ha. So, ito, pag-usapan natin ngayon yung itong nangyaring development na kung saan pinasasagot ng Supreme Court, eto hong Malacanang at yung HOR, yung House of Representatives sa patungkol sa impeachment. Magandang ito kasi eto talaga masusubukan natin ng tikas ito mga to. Sa ngayon, ang pinaghahandaan po namin kung paano namin ilalatag ang lahat ng ebidensya kung sakasakaling mag-proceed na ang impeachment hearing. 2 petisyon na ang inihain sa Korte Suprema upang questionin ang legalidad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong araw, inatasan na ng Supreme Court and Bank ang House of Representatives, House Secretary General Reginald Velasco at ang Senado na sagutin sa loob ng 10 araw ang petition for prohibition na inihain mismo ni VP Duterte. Nais ipadeklara ng pangalawang Pangulo na walang bisa ang impeachment complaint laban sa kanya dahil sa umano'y paglabag sa 1-year ban. Vice President Duterte filed a petition for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order or TRO, seeking to nullify the 4th impeachment complaint against her. The court required the House of Representatives, its Secretary General Reginald Velasco, and the Senate to comment on the petition within a non-extendable period of 10 days from notice. The action was they were going to study whether these cases should Malinaw not extendable kasi itong kamera binigyan ng 10 araw na magkomento sa budget, naghumingi ng extension. Hindi kasi alam mo yung unang paghingi nila ng extension doon sa budget. Akala ko ba napag-aralan nyo ng todo-todo yung budget? Bakit humingi kayo ng extension? 10 araw, hindi pa ba sapat yun? Ano ba ginagawa nyo?
Wala na kayong ginagawa, nangangampanya na lang kayo. Hindi pa ba sapat yung 10 araw? Hindi sapat yung 10 araw na yun kung ikaw ay wala, kung sablay talaga yung budget. Hindi talaga sapat yung 10 araw. Ngayon, sinasabi dito, you have 10 days to explain regarding dun sa kung yung proseso daw ba na kinirereklamo ng kampo ni VP Sara Duterte ay nasunod o hindi. You have 10 days, not extendable. Sabi niya, ewan ko kung yan po ba ay talagang masusunod. Hindi ko po alam kung anong klaseng patakaran po yung ganyan. Pero siguro naman, 10 araw, ipapaliwanag nyo lang tungkol doon sa impeachment. Aba. Pambira kayo. Consolidate the amount. No TRO in the meantime. Wala pang kopya ng direktiba ng Korte Suprema ang House of Representatives. Subalit ayon sa ilang kongresista, handa namang sumunod dito ang Kamara. Ayon naman kay House Impeachment Prosecutor, Manila 3rd District Representative Joel Chua, bukod sa mga ebidensya sa 7 articles of impeachment na itrinansmit nila sa Senado, pinaghahandaan din nila ang mga legal na hamong kakaharapin ng prosecution panel ng Kamara. Bukod po sa paghahanda ng mga ebidensya, pinag-aaralan na rin po namin kung ano rin po yung mga pwedeng mga legal challenges na amin din pong kakaharapin. Tumanggi naman si Congressman Chua na sagutin ang tanong kung nilalabag ba ng Senado ang konstitusyon sa hindi agad pag-aksyon sa impeachment complaint. Lalo na't ang senator judges ang magdedesisyon sa 7 articles of impeachment na inihain ng Kamara. Alam mo, ayoko namang mag-comment tungkol dyan. Dahil unang-una, kami po ay bilang prosecutor ay tatayo na prosecutor dito po sa impeachment at ang Senado ay magiging senator judge. So ang pangit naman po na kami po ay sasabihin po namin na sila ay Talaga naman. Wala naman kayong delikadesa. Bakit hindi nyo pa sabihin na minamadali nyo yung Senado? Ano ka na naman dyan? Hugas kamay ka na naman dyan, Chua eh. Alam naman natin minamadali nyo eh. Yung mga kasamaan mo pag nagpa-presko, nagmamadali eh. Tapos sasabihin mo ngayon, ayaw mong kasi hugas kamay ka na naman dyan, brad eh. Ilalabag ang saligang batas. At kami po, ako po, paniniwala ko po, ini-interpret ko lamang po yung ating saligang batas base po sa aking pagkakaintindi at pagkakaunawa. Naniniwala ang mga kongresista na hindi na kailangan magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para makapag-convene ang Senado bilang impeachment court. Sa gitna ito ng recess ng Kongreso, giit ng mga kongresista, mandato ng Kongreso at Senado ang issue ng impeachment na nakasaad sa saligang batas. Giit naman ng malaki. Hindi, antayin muna natin yung sagot ninyo sa Supreme Court. Huwag kayong masyadong nagmamadali. Bakit nyo ba ang inangarag yung Senado? December pa lang, nasa inyo na yung mga impeachment eh. Bakit ngayon lang nyo pinasa? Mamadali kayo porkit napo na yung budget nyo. Porkit yung kalokohan sa budget nabasyo, nabisto, bigla nyong ipinasa ito. Easy. Senator Cheese, baka naman ma-pressure ka ng mga ng mga bangag diyan, ha. Hindi, ako sinasabi ko lang. Hindi ko alam kung kanino siya papa-pressure, pero wag kang papa-pressure sa mga mga praning diyan. Kanyang malalagay sa alanganing posisyon si PBBM kung sa sarili nito ay magpapatawag ng special session kahit walang request ang Senado. Rosalie Coz, UNTV News Rescue. Diyos ang... Di ba? Alam mo, matindi talaga itong mga pangyayari sa bayan natin, ha. Nakakalungkot, but this is really masasabi mong wala na. Para kayong wala na kung sinusunod na proseso. Excuse me po. Hindi, alam mo kasi ito, sa mga nangyayari ngayon, kita nyo naman yung propaganda na kunwari may nagpe-pressure. Di ba? Tigilan nyo na. Araw-araw yung binabalita may nagpe-pressure eh. Sino ba nagpe-pressure? Hindi ko alam eh. Kasi araw-araw, laman ng balita na kinukulit si Escudero na i-start na yung impeachment trial. Bakit ganun? Wala naman nagpe-pressure. Kayo lang. Excuse me po, ha? Anyway, yun nga po ang ating nakikita dito. It seems that merong propaganda na kuno may nagpe-pressure para biglang hihirit na naman yung presidente, sasabihin, because of the pressure and the clamor of the people to have a impeachment. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan.
Maraming salamat po.